Step 3. Pagkatapos ito, nirolyo na nila ang mixture ng mga pinaghalong sangkap sa isang patungang mesa na wala rin silang suot na basong uniforme. At dahil tila kulob na rin ang kanilang pagawaan, ang trabador na ito tila pawisan na. Halong-halo na ba ang gatas, asukal, alikabok at pawis ni Kuya? Hala! Kapansin-pansin na tila pinapanatili nilang madumi ang nanglilimahid na mga sulok ng pagawaan mula sa dingding at sahig at kisame. Hanggang sa tambakan nila ng basura na maaaring pagpugara ng mga pesting ipis at daga. Yak! At ang mesang pagawaan ng mga pastillas, katabi lang ng mga tinambak na sako ng mga gatas na tila ng gigitata na rin. Para pantay-pantay ang sukat ng mga pastillas, pinatag nila ang mga rolyo gamit ang kahoy na tila nanlilimahid na rin sa kalumaan. Step 4. Hinati-hati sa maliliit na piraso ang mga ginawang pastillas. Matapos bugburan ng asukal, tsaka nila ito nilagyan ng toothpick at isinilid sa mga lalagyang plastic. Hala, sige, tila enjoy ang mga manggagawa sa pagkaukaw ng kanilang finished product. Eto naman si Muning hindi na rin yata makapaghintay na matikman ang specialty nilang pastillas ni Kadiri. Tila hindi rin may kakaila ang dami na nagawa nilang pastillas sa Magapon dahil tahon-tahon daw ang kanilang naibebenta. Kinabukasan, nasundan namin ang tricycle na nagkakarga ng kaong-kaong produkto na gawa raw ng LA Candy sa Baliwag, Bulacan. Sa isang wholesaler nila ibinaksak ang mga finished product. Sila naman ang umano'y nagbabaksak ng mga produkto ng LA Candy sa mga pwesto sa pamilyang bayan. Sa halagang 10 piso kada supot, mapait ang maaaring sapitin sa pagkain na matamis. Dahil nang ipasuri namin ang nabiling sampo ng pastillas na ginawa ng LA Candy, Kadiri ang naging resulta. Para sa standard plate count, it is estimated na merong 80,000 colony forming units per gram. While in the total coliform count, meron siyang 35 colony forming units per gram. And for the yeast and mold, the result is too numerous to count. Ayon sa sample na ibinigay sa amin, nakita namin na mataas sa bacterial count yung pastillas. Masasabi natin na merong poor hygienic conditions yung environment na pinaggawan during the food processing and food handling na nag-cause sa contamination ng pastillas or ng pagkain. Ang taong nakakain ng pastillas na ito, based on the submitted sample, he or she can suffer stomach ache, vomiting, or pagdudumi. At dahil mula sa gatas ang kanilang pastillas, mas maingat dapat ang proseso sa paggawa nito. Di ba ang gatas ay napapanis rin? So, and aside from that, flour-based din yung pastillas. So, mas nagiging prone siya talaga sa bacterial contamination. Ngayong nabunyag na ang recipe ng pastillas na gawa ng LA Candy, masisikmura pa kaya ng mga mamimili ang kanilang dugyot na specialty? Lalo na kung hindi pa sila magbabago bago sumapit ang Pasko. Susunod, maraming pagawa ng pastillas de leche. Magbago pa kaya bago ang Pasko? Walang expiration, binura. May kinakalawan. Gusto nyo ng kwentong horror ngayong Kapaskuhan? Pues, panoorin ninyo ang kwento namin tungkol sa isang pagawa ng pastillas de leche. 22 araw na lang Pasko na. Booming na naman ika nga ang mga negosyong pagkain, lalo na ang mga inihahanda sa Noche Buena. At dito sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan, hinahanap-hanap ng mga mamimili ang kanilang kilalang pastillas de leche. Ay, pag ganitong, itong pinaka-peak season namin, basta tumuntong na yung Burr months, yan, na kami sa mga orders, tumatanggap na kami ng orders for December.
Ang paghahanda raw ng minatamis na may sangkap na gatas sa tasukal, hindi raw basta-basta parang maging makrema at malasa. Oo, pagdating ng gatas sa amin mga 10 a.m., ayun, papakuluan na yon kasi masisira yung pagka hindi mo pinakuluan dahil madami eh. After nun, kinabukasan ko pa maihiwa yon kasi masyado siyang malambot pag mainit. Didikit sa kamay yun. Patok na patok na ang pastillas de leche na ginagawang pasalubong sa mga bata at matanda. At panghimagas din tuwing Noche Buena. Lalo pa kung napapalamutian ang mga ito ng makukulay na wrapper o pabalat ng candy. Ang 70 gulang na si Nanay Gluz, isa na lang daw sa mga natitirang Bulacania na marunong gumawa ng tradisyonal na pambalot sa mga pastillas. Nag-umpisa ako when I was 11 years old. Until now, I am 19 na. Araw-araw yun, marami yung pumupunta. Maski ng mga tiga rito sa probinsya, mga mestra, yun, nag-aaral, mag-seminar sila sa akin. Tinuturo nila sa kanilang estudyante. Ganyan daw pahalagahan ng mga Bulakenyo ang paggawa ng pastillas de leche. Ewan nga ba namin sa iba kung bakit ang recipe raw nila, yaki! Sa dakong Baliwag, Bulacan daw kasi hindi lang daw yata asukal o gatas ang sangkap nila sa paggawa ng pastillas. Ayon sa sumbong ng isang informante ng investigador, ang kanilang pastillas ngay, parang minalas. Sa may Parkan, Baliwag, Bulacan. Gumagawa sila ng mga yung pastillas na mabili ngayon, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yun ang gawaan nila. Ang inireklamong brand ng pastillas, LA Candy. Dahil sa sumbong na nakarating sa aming tanggapan, inimbestigahan namin kung totoo nga bang may kadiri sa kanilang recipe. Roll video recorded. Ito ang naidokumento ng investigador ng proseso ng paggawa nila ng pastillas de leche. Step 1. Pinino ang powdered milk gamit ang pansala. Pero teka muna, bakit tila pansala ng buhangin ang kanilang ginagamit? Zoom in video. Ayan o, ay. Step 2. Pinagsama ang gatas na kondensada at saka inilagay ang powdered milk sa balde. Pagkatapos sinimulan ng imasa ang mga panghalong sangkap sa isang batya. Kapansin-pansin, okay sa all-right lang sila na wala mang lang hairnet, guantes o face mask. Rewind tape, zoom in video. Oh ha, kung may sumamang buhok ng tao o kung ano pang dumi sa kanilang inahalo, naku po! Step 3. Pagkatapos ito, nirolyo na nila ang mixture ng mga pinaghalong sangkap sa isang patuwang mesa na wala rin silang suot na bastong uniforme. At dahil tila kulob na rin ang kanilang pagawaan, ang trabador na ito tila pawisan na. Halong-halo na ba ang gatas, asukal, alikabok at pawis ni Kuya? Hala! Kapansin-pansin na tila pinapanatili nilang madumi ang nanglilimahid na mga sulok ng pagawaan mula sa dingding at sahig at kisame. Hanggang sa tambakan nila ng basura na maaaring pagpugara ng mga pesting ipis at daga. Yak! At ang mesang pagawa ng mga pastillas, katabi lang ng mga tinambak na sako ng mga gatas na tila ng gigitata na rin. Para pantay-pantay ang sukat ng mga pastillas, pinatag nila ang mga rolyo gamit ang kahoy na tila nanlilimahid na rin sa kalumaan. Step 4. Hinati-hati sa maliliit na piraso ang mga ginawang pastillas. Matapos budburan ng asukal, tsaka nila ito nilagyan ng toothpick at isinilid sa mga lalagyang plastik. Hala, sige, tila enjoy ang mga manggagawa sa pagkaukaw ng kanilang finished product. Ito naman si Muning hindi na rin yata makapaghintay na matikman ang specialty nilang pastillas de kadiri. Tila hindi rin may kakaila ang dami na nagawa nilang pastillas sa Magapon dahil tahon-tahon daw ang kanilang naibebenta. Kinabukasan, nasundan namin ang tricycle na nagkakarga ng kaong-kaong produkto na gawa raw ng LA Candy sa Baliwag, Bulacan. Sa isang wholesaler nila ibinagsak ang mga finished product.
Sila naman ang umano'y nagbabagsak ng mga produkto ng LA Candy sa mga pwesto sa pamilyang bayan. Sa halagang 10 piso kada supot, mapait ang maaaring sapitin sa pagkain na matamis. Dahil nang ipasuri namin ang nabiling sampo ng pastillas na ginawa ng LA Candy, kadiri ang naging resulta. Para sa standard plate count, it is estimated na merong 80,000 colony forming units per gram. While in the total coliform count, meron siyang 35 colony forming units per gram. And for the yeast and mold, the result is too numerous to count. Ayon sa sample na ibinigay sa amin, nakita namin na mataas sa bacterial count yung pastillas. Masasabi natin na merong poor hygienic conditions yung environment na pinaggawan during the food processing and food handling na nag-cause sa contamination ng pastillas or ng pagkain. Ang taong nakakain ng pastillas na ito, based on the submitted sample, he or she can suffer stomach ache, vomiting, or pagdudumi na. At dahil mula sa gatas ang kanilang pastillas, mas maingat dapat ang proseso sa paggawa nito. Di ba ang gatas ay napapanis? So, and aside from that, flour-based din yung pastillas. So, mas nagiging prone siya talaga sa bacterial contamination. Ngayong nabunyag na ang recipe ng pastillas na gawa ng LA Candy, masisigmura pa kaya ng mga mamimili ang kanilang dugyot na specialty? Lalo na kung hindi pa sila magbabago bago gusto nyo ng kwentong horror ngayong Kapaskuhan? Pwes, panoorin ninyo ang kwento namin tungkol sa isang paggawa ng pastillas de leche. 22 araw na lang Pasko na. Booming na naman ika nga ang mga negosyong pagkain, lalo na ang mga inihahanda sa Noche Buena.
Dito sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan, hinahanap-hanap ng mga mamimili ang kanilang kilalang pastillas de leche. Ay, pag ganitong, ito ang pinaka-peak season namin. Basta tumuntong na yung Burr months. Kami sa mga orders. Dahil sa sumbong na nakarating sa aming tanggapan, totoo nga bang may kadiri sa kanilang recipe? Roll video recorded. Ito ang naidokumento ng investigador ng proseso ng paggawa nila ng pastillas de leche. Step 1. Pinino ang powdered milk gamit ang pansala. Pero teka muna, bakit tila pansala ng buhangin ang kanilang ginagamit? Zoom in video. Ayan o, ay. Step 2. Pinagsama ang gatas ng kondensada at saka inilagay ang powdered milk sa balde. Pagkatapos sinimulan ng imasa ang mga panghalong sangkap sa isang badya. Kapansin-pansin, okay sa alright lang sila na wala mang lang hairnet, guantes o face mask. Rewind tape, zoom in video. Oh ha, kung may sumamang buhok ng tao o kung ano pang dumi sa kanilang inahalo, naku po! Step 3. Pagkatapos ito, nirolyo na nila ang mixture ng mga pinaghalong sangkap sa isang patuwang mesa na wala rin silang suot na basong uniforme. At dahil tila kulob na rin ang kanilang pagawaan, ang trabador na ito tila pawisan na. Halong-halo na ba ang gatas, asukal, alikabok at pawis ni Kuya? Hala! Kapansin-pansin na tila pinapanatili nilang madumi ang nanglilimahid na mga sulok ng pagawaan mula sa dingding at sahig at kisame. Hanggang sa tambakan nila ng basura na maaaring pagpugara ng mga pesting ipis at daga. Yak! At ang mesang paggawa ng mga pastillas, katabi lang ng mga tinambak na sako ng mga gatas na tila ng gigitata na rin. Para pantay-pantay ang sukat ng mga pastillas, pinatag nila ang mga rolyo gamit ang kahoy na tila nanlilimahid na rin sa kalumaan. Step 4. Hinati-hati sa maliliit na piraso ang mga ginawang pastillas. Matapos bugburan ng asukal, tsaka nila ito nilagyan ng toothpick at